Mayong adlaw mga dear friends, kini na usab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel Katabi with Ate Gems, ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug kun kamo dili pa subscriber sa ato ang channel, ayaw kalimot pag-like, share and subscribe. Daghan kaayong salamat. Dear Papa Joe, kauban ako si Hope nga naglingkod sa among paboritong spot, overlooking view sa syudad sa Sugbo. Di na uyab si Hope. Friends lang mi kay maguwang siya na kong edad. 17 years old lang ko niadto samtang si Hope kay 22 years old. Og nagtrabaho sa usa ka department store isip usa ka sales lady. Simple lang ang among kinabuhi. Kaming tanan dito nagpuyo sa usa ka community nga puros mga informal settlers. Kasagaran sa mga silingan, nagka-lisod-lisod. Lakip na ang pamilya ni Hope. Mao gani nga wa siya kapadayon og eskwela sa college kay way kagasto ang iyang mga parents. Makaingon ko nga swerte paghihapon ko tungod kay bisan og di ko tinuod anak nila ni Ma'am Leslie, pinangga kay ko niya. May gani ka stand kay naasin ang Leslie nga na maoy ni sagup nimo na ka napunta. Blessed kay ka kay gimahal ka niya nga labaw pa sa tinuod nga anak. Matud pa ni Hope na rin ako, Papa Joe. Mao gyud, sakto ka. Mag-imagine bitaw ko nga ug asa ka hakuron ug wa pa ko sagupan ni Mama Leslie. Tubag ko pa. Para nimo Stan, ganahan ka makakita sa tinuod nimo nga mama? Kadagan ako gipangutanan ni Hope aning butanga ug usa ra gyud akong tubag niya. Ngano mangita pa man ko sa akong tinuod nga inahan nga wa mo siya makinahanglan nako. Sa akong pagkahimugso pa lang gani gihatag na ko niya kang Mama Leslie nga usa ka midwife. Nagtrabaho di ay si Mama Leslie sa kapaanakan sa Cebu City. Wa niya gilimod ang tinuod na kong pagkatao. Doon ako ng anak nga babae ug pagkahuman og lugwa sa bata nihilak among babae ug nangutana kang Mama Leslie ug doon na ba siya nailahan nga gustong mo adapt sa bata. Wala maminyo si Mama Leslie. Wala po siya uyab niya ito padung nga madagang guwang. Nakahukom si Mama Leslie ngayang sagupon ang bata. Doon na bagan ikuno sila iya papel ngay lahang pinirmahan. Human nakapirma mong babae nga to kang Mama Leslie silang kasabutan nilakaw ang babae og nawa nga murag buwa. Sa akong birth certificate nagdalagi ko sa apelyido ni Mama Leslie and the rest is history. Lagyo ang among panan-aw ni Hope. Samtang naglingkod ibabaw sa atop diyang sa kalitlang nga nagkaguliyang ang mga tao sa ubos. Dunay nagsyagit sa pangan ni Mama Leslie. Ug dunay nagtawag sa kong pangan nga Stan. Paspas mi nga naganaog si Hope sa ubos ug didto among nakitaan si Mama Leslie nga gitambang sa among mga silingan. Naunsa si Mama? Naunsa siya? Matug ko pa nga to sa mga tao. Giatake si Mama ni Stan. Nagtawag na may kasakyan para madala siya sa ospital. Niabot ang mga igagaw o igsuon ni Mama Leslie nga diha rapod sa unahan nagpuyo. Sila ang nikuyog kang mama sa ospital. Magpabili lang kuno ko sa amo o tawag lang kuno ko nila kung doon na sila kinahanglan. Nagila ko nga naginusara sa Mumbai ni Mama Leslie, Papa Joe. Kami randuha nga nagpuyo sa amua. Mingaw kayo ang balay kong wa siya. Nisod si Hope ug iya kong gi-comfort. Ayon naghilak Stan, maokira lagi ito si Mama nimo. Matod pa niya nako. Pero unsa og dili, magunsa na lang ko. Di ko musugot nga mubiya si Mama Leslie nako. Magampo lang gud ta, butan ang Ginoo. Dili niya pasagdan sinang Leslie. Kay doon na siya purpose ning kalibutana. Kana, mao ikaw. Mo-graduate pa kasi mong kurso, di ba? Naka-feel ko comfort sa mga gipanulti ni Hope nako. Hinaot pa unta nga sakto siya. Human sa pila ka adlaw nga nasa ospital si Mama Leslie, gitugutan siya nga makauli pero lahi na nga Mama Leslie ang ako nakit-an, Papa Joe. Dili na Mama Leslie nga aptik, cheerful ug happy permi. Nagsakay siya og wheelchair, unya maglisod nagsulti. Maglisod na pud og lihok. Nihila ko, niduol ko dayong gakos niya. Na-stroke si Mama Leslie. Dili na siya makatrabaho o dili na makalakaw. Imbalido na ang akong inahan. Nakadesisyon ko nga muundang lang sa kong pag-eskwela
Second year college noon ako sa akong kurso nga HRM. Ako mismo ang nagatiman kang Mama Leslie. Ako siyang gisilbihan gikan sa pag-inom sa iyang tambal, sa iyang pagkaon, sa iyang pagkaligo o pagpagawas sa iyang hugaw. Tungod kay wa na may kwarta, nahurot na siyang pang-hospital, wa na may ikapa-therapy. Mao nga nag-search lang ko sa Google unsa ang pag-therapy nga simple exercises nga buhaton ni mama para maulian siya. After 6 months na kong alima kang mama, nalipay ko diyang medyo maklaro na ang iyang tingog. Bisan og bulo lang gihapon. Nakuyawan pagani ko sa iyang unang words nga gisulti nako. Amawa ni mo dungoy, nganong niundang man ka. Bisan og kuwang na lang nga iya kong balikason sa iyahang kasuko. Nakita na kong dunay pila ka luha nga niaga sa iyahang mga mata. Ma, ayaw anang gulguo lagi. Mabugat gani ka na. Unsa may naana og muundang ko. Di man na mudagan ng eskwelahan o kabata pa nako. Pwede ba ko mabalik anytime oy, basta maulian lang ka. Igo na lang nga nakahilak si mama. Nasayod magud siya nga bisan og gustuhon pa nako nga mopadayon og eskwela. Wa naman po may kwarta nga ikagasto. Bahala na ng eskwela-eskwela. Akong unahon si mama. Nakinahanglan siya nako. Sukad ko nilugwa ning kalibutan na si mama na ang nanginahan nako. Bisan og di ko niya tinuod anak, so dapat lang ibalik na ko niya ang ipakita niyang pagmahal nako. Karon nga siya na pud ang nakinahanglan nako. Usa ka adlaw niadto samtang nagmasahe ko sa batiis ni mama. Doon na siya gisinyas nako, padtuon daw ko niya sa iyahang aparador. Gisunod pud nako ang iyang gusto ug giablihan nako ang aparador ug sa pinakailawom dunay bag nga puros mga papeles ang suod. Giablihan nako ang bag ug gitagsa-tagsa nako ukay ang papel. Nitudlo si mama sa usa ka puti nga sobre. Ako pud giablihan ang puting sobre, Papa Joe. It took me few minutes nga ma-register sa akong sistema ang suwat nga ako nabasahan sa sobre. Usa ka agreement or kasabutan nila ni Mama Leslie o sa akong tinuod nga inahan nga itago lang nato sa pangalan nga Wilma. Nagyango-yango si mama o pinaagi sa bulol nga pagkasulti niingon siya nga siya si Wilma ang imong tinuod nga inahan. Pangitaas siya para doon na kay inahan nga moatiman nimo kung mamatay na ko. Wa ko mutubag niya kaya di ko gusto nga supakon si Mama Leslie. Pero ang sud sa kong nahuna, Papa Joe, nga nugutaon nga pangitaon na ko ang akong tinuod nga inahan nga iya man gani kong gipanghatag, meaning to say, wa siya na kinahanglan nako. Sunod ka mga adlaw, sige pangulit si Mama Leslie nako. Kung gipost na ba nako sa akong Facebook ang akong panawagan sa akong tinuod nga inahan. Pila ka adlaw pa nilabay pero imbis marang-arang unta si Mama Leslie, nakuyawan ko og taman diyang usa ka kadlawon niadto. Giatake na sab siya. Nisyagit ko og pakitabang sa mga silingan. Dali raman pud kayo sila nga naka-rescue pero wa pa gani nakaabot ang ambulansya. Nabugtuan na sa ginhawa si Mama Leslie. Di na ko madawat ang pagkawa ni Mama Leslie. Naguol ko, naghilak ug nagbangutan. May na lang, kaya naa si Hope. Pirmi naasa kong kiliran. After sa iyang duty sa department store, iya kong adtuon ug dadon sa mga paboritong spot nga tambayanan. Sa ibabaw sa ilang atop. Unsa may plano ni Mustan? Almost 1 month na nga nalubong sinang Leslie. Pero padayon lang gyapon ka nagmukmuk sa inyong balay. Pangutana pa ni Hope. Ambot lagi, wa ko kabaw Hope, uy. Wa pa ko'y plano. Kamuat may na lang siguro ni. Masulubon ko pa nga tubag niya. Unsa kag pangitaon nimo si Wilma, ang tinuod nimo nga inahan ba, para magaydan ka niya o makabaton po og direksyon ng imong kinabuhi. Matud pa ni Hope, Papa Joe. Wa na ko kapugong niya dihang iyang ikuha ang akong cellphone ug i-search ang pangalan ug apelyido sa akong tinuod nga inahan. Dunay pipila ka mga profile nga nanggawas ug usa niini ang profile nga usa ka picture gyud ang ni-appear. Gitrace na mo ang history sa iyang last login pero dugay na kayo. 5 years ago na. Stagnant profile ang amo nakit-an, Papa Joe. Mao ka ni mong ginahan? Gwapa man di ay. Bisan og nag-makeup siya ani pero mura biya siya og naamoy similarity. Pareho mong matastan. Matod pa ni Hope.
Nag-type siya og message sa babae ug iyang gisindan og gipangutana about nako. Pero pila ka adlaw na mi nagpaabot sa reply, wa gyud mi nadawat. Tungod sa mong kasuod ni Hope, gawasud siya sa mua. Kibaw siya sa password sa akong cellphone. Maungo sa kahigayon niya to samtang natuko ni sud siya sa mua ug gikuha ang akong cellphone. Nagbutbuot siya post sa akong timeline. Pagmatan ako, nagpusot-pusot ang mga messages sa akong Facebook. Mga pangutana about sa akong inahan. Ang ubang mga message sa akong mga amigo nga nag-ingon nga makita ra kuno nako ang akong inahan. Ang uban, nakichismis lang sad, Papa Joe. Naglibog ko nga nung daghan ng mga notification ng akong Facebook. Mao di ay, pag-open nako, ako nabasahan ang gipost ni Hope sa akong timeline nga nag-public nang nga nagkanayon nga manawagan ko sa mga tao nga kung kinsa nakaila sa akong tinuod nga inahan nga si Wilma. Ako di ay ang imong anak nga si Stan. Wa ko'y laing giampo, unta makakita ko nimo ma. Nia ang kasulatan sa ubos nga akong gi-attach para pagpamatuod nga tinuod ni akong panawagan og dili scam. Naatod, Papa Joe, gipicturan diay ni Hope ang papel nga pinirmahan nila ni Mama Leslie og sa babae nga nagpanganog Wilma. Dali na akong gidelete ang maong post, 2 hours naman unta ang nakalabay since na post ni Hope pero daghan na kayong ni share, daghan na kayong comments. Bisan na delete na nako akong post pero nagpusot-pusot ng gihapon ang mga private messages nga akong nadawat. Usa sa naka-catch up sa akong atensyon mao ang message gikan sa kabay nga nagingon nga nakaila daw siya sa babae nga akong gipanawagan. Gihatagan ko niya screenshot sa Facebook ni Wilma nga mao di ay din ako ma-search kay lahi na nga ang iyang gigamit. Mao say pagsud ni Hope sa mua. Gusto na ko nga masuko niya sa iyang pagpahilabot sa akong Facebook pero wa na lang. Suddenly, naka-feel kong urge nga i-search si Wilma. Kung siya man gani ang tinuod na kong inahan, nga nung magkaha, nga iya man kong gipanghatag. Dali na mong na-search ang Facebook account sa allegedly nga akong biological mother. Kung siya man gyud gani, Papa Joe. Nakita na mo ang iyang post, ng mga pictures, kay bisag naka-private doon na may pipila nga nakita sa iyahang timeline. Sa iyahang mga post, doon na siya kuyog nga duha ka mga bata ug kung wa ko masayop, iyahang mga anak. Minyo na po diay siya. Ug sa tan-aw namo, maayo ang iyang pagkabutang kay nindot man ang ilang balay nga gipuy-an. Sa iyang mga pictures, wa na make-up. Natural lang. Maong didto, ni gawas gyud ang amoang similarity. 85% gyud nga imo nang inahan Stan. Matud pa ni Hope nako. Nag-type din may private message hangtod ang picture sa papel nga kasulatan. Among gisend niya ug nangutana kung kaila ba siya nako. Nangutana kung sa akong inahan, Papa Joe. Pila ka minutos mi nga nagpaabot ni Hope nga mo reply ang babae. Mo na lang amo ka-excited diyang nakita namo nga nasin ang ako ang message. Nagpaabot mi nga mo reply siya pero wa gyud, Papa Joe. Hangtod na lang nga ni ugma, why reply nga nadawat og igo lang gisin. Naka-decide ko nga chatan ang babae nga maoy nihatag na ako sa Facebook account sa akong mama. O nangutana ko niya kung asa ang address. Asa na ko makit-an si Wilma. Dali na kay siya nga nakareply og gihatagan ko niya address sa usa ka probinsya nga nahimutang sa southern part of Cebu. Wa ko naglangay og nanghipos dayon ko sa akong sinina og nitabang pa si Hope og andam sa akong mga dadunon. Paghuman nitindog na ko, Papa Joe, og isang bilay ang akong bag. Ready na ko. Ready na ko nga tubangon ang bagong chapter sa akong life. Nito ang mga luha ni Hope diyang ako siyang gigakus og nibabay ko niya. Balik pud baya diri ha. Bisitaha ko diri og tuan ka sa poder sa imong mama. Matod pa niya. Siyempre, ikaw pa di ko kalimot nimo uy. Ikaw Hope ang naghatag nako og hope nga mo go forward sa akong life. Ikaw ang naghatag nako ug hope nga makit-an nga ako ang roots kung diin ko gikan. Samtang nagsakay ko sa bus paingon sa probinsya, nagsago lang kong emosyon, kulba o kuyaw ang akong gibati. Naka-feel po kong excitement kinsay magtuo nga after 18 years makita nako ang akong tinuod nga inahan. Nagpangutan ako sa mga tao nga ako natagbuan ug silang tanan usa lang ang gitudlo, ang nindot nga balay nga nahimutang sa kabungtod. Bungalow style lang pero maayo ang mga dapat. Siguro, usa ang ilang balay sa pinakanindot nga kung nakit-an didto. Nanukto ko sa pultahan og dali ra kayo nga niabli. Usa ka batang lalaki ang niabli nako nga mga
City Anyos ang pangidaron ug nakita nako siya sa Facebook ni Wilma. "Hello dong, naay mong mama?" Pangutan ko pa sa bata. Nitudlo ang bata sa sud sa kwarto unya ni siyagit siya o gitawag ang pangalan siyang Mama Wilma. Wa madugay ni gawas ang usa ka babae, same face ako nakita sa Facebook. Igor ako nga nakatutok niya. Murag wa ko masayod ug unsaon ako siya pagtimbaya, ug unsaon ako siya pag-ila-ila nga ako sad iyahang anak. Nitutok siya nako og dugay. Feeling nako nakabaw na siya og kinsa ko. I'm sure nabasahan niya nga akong i-PM niya ug kita gid siya sa akong profile sa Facebook. Maayong adlaw, ako di si Stan. Niyari gyud ko para pagpangita sa akong mama. Tunay nagsulti na ako nga ikaw kuno ang Wilma nga akong inahan. Matod ko pa niya. Dugay siyang nitutok nako unya pinabundak nga nilingkod sa ilahang sofa. Nangaot siyang ulo unya ni barog na sab ug iya kong giatubang. Isog nga ningon nako. Nganong niari pa man ka? Di ba? Wa ko nitubag nimo sa Facebook. Usari pasabot ana nga di ko gustong samok. Naminyo na ko ron. Ug doon na ako yung mga anak. Buutan kay akong bana og gihatag niya ang tanan akong gusto. Mo nga di ko gustong samok. Kung wa kay kapaingnan aton lang sa imong papa. Papa? Tubag ko pa niya. Sa tanto na akong pangita sa akong mama nakalimot ko gunahuna nga. Yes, doon naman di ko'y papa. Di man di ko mamugna o wapo ko'y amahan. Taga Norte ang imong amahan. Ang lalaki nga mo'y hinungdan sa pagkagubasong kinabuhi. Kibaw baka nga nung namugna ka ng kalibutan na tungod kay girape ko sa imong amahan. Salbahis tong tawhana. Wapo ko kapasaylo niya. At tuwa siya. Ug paningla to yung daotang gibuhat nako. Kung pwede, patya siya. Kung mapatay ni mo imong amahan, balik diri. Kay ako kang dawaton. Di ko makatuo nga maulang niya nga ako madunggan human sa kong pagbiyahe o pila ka oras para makita ang akong mama. Confirm na nako nga inahan jud din ako si Wilma pero na siya ko Papa Joe. Diyang kalit siya nga nitindog ug nisud sa kwarto dayon gilamba ang pultahan. Gibiyaan ko niya nga naglingkod lang gihapon sa ilang sopa ug naa sa ilahang sala. Natulala ko ug wa masayod sa sunod akong buhaton. Taw-taw nitindog ko ug nakahukom nga mobalik na lang ko sa akong agi. Nakagawas na ko silang bahay ug nakalakaw na ko sa gamay nga dahan diyang nakita ko ang tigwa nga babae nga nagdagan paingon nako. Naghangos nga niapas nako. Dung, kadit lang. Di ba ikaw si Stan ang kamagwang ang anak ni Wilma? Pangutan na pa sa tigwang babae. O ako, nganom day unta ug kinsa day ka la. Tawagal ako Lula Prising. Ako ang inahan ni Wilma. Ako ang imong apuhan dong. Pelaila pa niya nako. Niamin ko sa tiguwa nga buutan kay nako Papa Joe. Pag naitol gyud nako song kamot, sa iyahang agtang gigakos ko niya hugot. Nalipay ko nga nakakita ni Mudong. Kung ako'y pabuton, gusto ko nga arila ka puyo. Pero si Wilma, wa sa mayong kondisyon ng iyang pangutok rong panahon na. Mao nga, sabta lang na siya. Ni ay akong ihatag ni mo. Ako ning gamay nga natigom nga kwarta. Napoy papel diha nga nakasuwat sa pangahan o address imong papa kung ganahan ka nga makita ni mo siya. Tiguang na kayo si Lula Presing. Nangunot na ang kamot nga nagtunol na ako sa plastic bag. Salamat Lola ha. Sige, di na ako magdugay. Mato ko sa norte para pangitaon na ako akong amahan. Nakasakay na ko balik og bus paingon sa syudad ug pag-abot ako sa South Bus Terminal, nidiretso ko sa North Bus Terminal para mosakay og laing bus padung sa Pinoy-anan sa akong amahan. Probinsya lang gihapon ang mga lugar. Way kalainan sa lugar sa akong mama. Pero dunay daghang mga tanom. Murag farm mga akong naabtan. Dunay nagkalain-laing hayop sama sa kanding, baka ug manok ug uban pa. Diya pa lang ko sa layo, nakita ko ang lalaki nga hamtong na. Naglingkod silang tukaran samtang nagunit og botelya sa bino. Nagpaduol ko sa mga lalaki unya nangay ko katahuran. Mayong adlaw, Noy, pwede mangutana kung doon na kay ilang Simeon? Gisulti nako, hangtod ang apelyido ni Simeon nga mao'y nakasuhat sa papel nga gipadaan ni Lula Presing. Ganong nangita man ka nako, ha? Kinsa man ka? Di kagikan. Siguro espiya ka no sa inyong grupo nga mga kawatan. Isog pa nga tubag ni Papa Joe. Napaatras ko sa harsh kay nga tubag niya Papa Joe. Bisag layo ra ko niya, pero nasimutan nako ang baho sa bino nga iyang ginom. Hubog kayo ni og nagparay-paray pa nga niduol nako. Wa na ko makaako pagpailan niya sa akong tinuod nga pagkatao. Wa tuyo ang nga namaka ko niya.
dili na ko gusto nga madinay, sakit na kayo nga mabaliwala. Human ako gibaliwala sa kong inahan. Ug sure ko nga hasta nila kiha nga hubog sa kong atubangan nga matud pa ni Lola Prising mo akong amahan, di na nako matake nga i-deny sab ko niya ug pabalikon sa agi. Hoy, bata, kung humana ka, sa pa'y gidugayan nimo, singag pa niya sa hubog nga lalaki, Papa Joe. Kung ano'y Simeon, gusto na ko nga mo trabaho din sa inyong farm. Gikan pa magug ko sa South. Makita unta mi sa kong amigo din kay pasudlon ko niya og trabaho. Pero nakalarga naman siya og Manila. Wa siya kapaabot na ako. Unya, ari ka sa amo. So may labot na ko nimo. Layas din kay wa ko mag-hire og trabahante. Singag pasam niya na ako. Sunod-sunod ko nga nang hupaw, Papa Joe, og ni aksyon akong talikod para mo balik sa agi. Pero doon ay babae nga nagpanawag na ako. Usa ka hamto nga babae. Dong, ayaw saglakaw. Nag-hire ko katabang basin ganahan ka. Dawaton ti ka. Ayaw na paminawa kong bana. Isog lang nagmahubog. Matod pa niya na ako. Gi-interview ko ni Ma'am Sylvia. Pero wa siya patawag og ma'am na ako. Ate Sylvia lang kuno. Gipangayuan ko niya og ID og mga papilis nga napamatuod nga doon ako'y identity. Gisultihan po ko nako siya nga bago na namatay nga akong mama Leslie. Wa na ko kapadayon og eskwela, mao nga nangita og trabaho. Naluoy si Ate Sylvia nako, butan kay siya, Papa Joe. Gihatod ko niya sa kong higdaanan sa distansyang bahin sa ilahang dako kayo nga bahay. Doon ay gamay nga balay sa tapad sa ilahang mga baka og kanding. Okay ra ka din ni Stan? Actually, mao ni mong bahay ni Simeon diyang nagsugod pa lang mi ug bago pa ming kasal ug wa may kwarta. Mao ra gyud ta niya mong ma-afford sa una. Matud pa ni Ate Sylvia. Nindot na kayo ni Ate oy. Salamat di kayo sa imong pagdawat nako. Promise nako nga tarungon ako trabaho dinhi sa inyo ha. Tubag ko pa. Bisag gamay pero konkreto ug sementado. Ang bungbong ug ang sahog. Dunay mga kwarto ug sala sa kusina. Pagkagabi gihatdan ko og sinina ni Ate Sylvia. Mga tinubuan ni Kuya Simeon nimo. Di na maigo niya kay nitambok naman na siya taman. Matod pa ni Ate Sylvia. Dang katawa pagingon nga tambok na iyang bana. Kamura di ate, wa mo'y anak. Pangutana ko pa niya. Doon nami mga tao nga mutabang pero adlawan lang. Ug ang tubag sa imong pangutana kung doon na ba may anak. Sus mo na butang nga akong gidamgo. Ang makabaton mig anak Simeon. Pero wag yung migasahi oy. Sa kitasan hangtod nga nagminupos na lang ko. Doon na paunta ko'y daghan nga ipangutana ni Ate Sylvia. Mga background sa iyang bana sa pamasin nga makakuha kong ideya. Kung doon na ba siya kailang nga Wilma nga gi-rape o namabdos. Pero offensive ra kayo nga mga pangutanaha. Basin niyo palayaso na inong ko sa dili saktong oras. Pagkaugma sa iyo sa buntag, ipamahaw ko ni Ate Sylvia. Unya, ginsakan dayon ko sa akong trabaho. All around akong trabaho, Papa Joe. Maglimpyo ko silang balay. Dayon, manilihi ko sa ilang gawas. Nga daghan kayong mga layang dahon. Nga nangataga kay ilang balay na palibutan manggod og mga kahoy. Magpakaon po ko sa mga manok o baboy. Unya, sugo-sugoon ko ni Kuya Simeon. Kasagaran siyang isugo na ako, mao pagpamalit siyang paborito nga ilimnunon nga makahubog. Bisan pa og tagsa ka karton pa ang akong paliton. Dali ra man kay mahurot kay kung makainom na gani ni tinubigon, Papa Joe. Usa ka buwan ko nga nagtrabaho sa ilaha og nadawat na gani nako ang akong unang sweldo. Si Ate Sylvia mismo ang nagtunol sa kwarta. Basin ganahan ka mag day off stand, mo to bakas lungsod para mamalit ka gamit nimo, okay ra kaayo. Matod pa niya. Dili lang ko ti oy, ako ning tigumon akong kwarta kay basin pa di ayo makatiwas kog eskwela. Tubag ko pa. Pwede gud kayo ka mo eskwela diri kay na may public nga college diri. Kung doon naman gani mabayaran, gamay ra gyud. Mao na. Matod pa ni Ate Sylvia. Salamat kay si mong kaayo ti ha. Nag-wish gyud ko nga maayo pod unta og tinagdan si Kuya Simeon nako. Matod ko pa. Ay da, sagi kaingon ko na ayaw na siya tagda. Kay kana si Simeon, sige lang nagkahubog kada adlaw. Pero kabantay ka og di na siya mahubugbutan kay na siya. Bisan og alcoholic na kumbana, love kay na nako. Okay na lang pod. Diri nako, bahalag magsige na siya inom. Kay di man po na siya mulakaw. Diri lagi na siya sa atua. Tinood yun ang isultisan ni Ate Sylvia, Papa Joe, nga buutan si Kuya Simeon kundi mahubog.
Kada buntag, inigtig pamahaw, iya kong agdahon og kaon. Pero nighuman og pamahaw og makainom na, isog kaayo. Iya ko nga sikasikaan. Kada gabi sa di pa ko matug, magsige mig-chat ni Hope. Gibalitaan ako niya, nahitabo na ako tanan. Unya, Stan, kanus amang kamutugan nila sa tinuod. Pangutan ako pa kang Hope. Ambot lagi Hope, uy, nagpanagan na ako. Basin may bawaan ni Ate Sylvia og masuko siya na ako og iya kong palayason. Okay naman ko akong pagkabutang diri og pinangga ko ni Ate Sylvia. Makaunahon ako nga sama siya ka Mama Leslie, the way siya nga mo care na ako. Oh, sige. Pero remember ha, nga matawag ka nga nagpakaroon ingnon nila. Dapat nga mutugan gyud ka sa tinuod para mahibaw-an nimo. Samtang sayo pa kung madawat ba kanila or dili. Lisod kay mo invest na po kag feelings diha unya. Masakitan lang ka at the end. Matud pa ni Hope. Sakto si Hope. Ang problema unsaon ako pagsulti sa tinuod nila ni Ate Sylvia o Kuya Simeon. Kung ingon ana lang unta kasayon nga mukalit lang kung ingon nila nga, "Hey, Kuya Simeon." Papa di ay Simeon. Ako siya. Ako si Stan. Imong anak ninyo sa babae nga namabdos tungod kay imong gipanamastamasan. Dili man ning anak kasayon. Usa ka adlaw niya to, dako nung kalipay kay giingnan ko ni Ate Sylvia nga gusto ba kuno ko nga mopadayon og eskwela sa lungsod. Duol man pod. Musakay lang ko habal-habal gikan sa farm padung sa eskwelahan sa lungsod. Kuwang na lang agakson ako sa Ate Sylvia sa akong kalipay og dakong pasalamat niya. Of course, kung makahuman ako sa konkurso Papa Joe. Gisugo ko ni Ate Sylvia nga ipadto sa dakong bahay si Kuya Simeon kay pila ka oras na nga wa na mo makit-i. Basin og naglunang na sa kuno siyang suka. Puno sa excitement akong gibati nga naglakaw paingon sa dakong bahay. Nisud ko diretso sa kusina kay kasagaran ato man si Kuya Simeon maglingkod samtang magtungab sa botilya nga ilim nunon nga makahubog. Wala si Kuya Simeon sa kusina, wasab sa sala, wa sa garden ug wa sa likod mo nga nisaka ko sa taas ug giablihan ng kwarto. Mao na lang ako nakita si Kuya Simeon nga nagligid sa sahog ug nagpingit sa kasakit sa iyahang tiyan. Naunsa ka Kuya Simeon? Kita na kang gisakitan ko sa kuntiyan, mangutana pa ka. Takaw na, biyay ko. Ay saba ni Sylvia, sa mo nakita. Tubag pa niya. Isog ko niya nga gihinginlan pero wa ko mulakaw. Di ko makaako nga biyaan siya nga nagpingit sa kasakit. Danon di ka sa hospital kuya. Matod ko pa, dungan sa kong pag-aksyon og alsa niya pero giwakli niya nga akong kamot. Ayaw lagi, gihian mo uuy. Tabi diha, pasagdi ko. Ayaw biyak sulti si Sylvia ha. Pantay ka lang nako. Pero uwahin ang tanan. Kay diha na sa pultahan si Ate Sylvia nga nakadungog sa gisulti ni Kuya Simeon. O sige ingon ni mo Simeon, di ko ni mo sultian. Mamakak na sag ka. Hangtod sakit ni mo, di ka mutugan nako. Dali Stan, tabangi kong alsa ni tawhana. Dadon nato ni sa ospital. Matud pa ni Ate Sylvia. Gidala na mo sa ospital sa lungsod si Kuya Simeon pero si ate na lang ang nikuyog kay iya naman kong gipapauli. Ako'y iyahang gibinlan sa balay o sa mga hayop samtang tuwa sila sa ospital. Duha na kadlaw pero walang giapoy balita sa kahimtang ni Kuya Simeon. Mao nga ako na lang ang niuna og text ni Ate Sylvia. Didto, ako nahibaw-an nga sakit sa tay ang sakit ni Kuya Simeon. Niresulta na ang iyahang kahinginom. After pila ka days, tuwag yapon sila sa ospital o gibalitaan ko ni Ate Sylvia nga liver cirrhosis ang sakit ni Kuya Simeon. Pero mamauli na daw sila sa balay kaya ito na lang ipadayon ang medication. Tuod man nakauli na sila si Ate Sylvia o Kuya Simeon. Luya na kini ug halata nga masakiton lang gihapon. Pero imbis nga mag-amping siyang lawas ug mopatuo sa ginadili sa doktor, mukawat-kawat lang gihapon og inom si Kuya Simeon. Stan, asam to kong bino nga nabilin diri, pangutana pa niya. Gilabay na tanan ni Ate Sylvia, tubag ko pa. Sus ni bayana, kasayang-sayang lang. Nahala, paliti ko dito unay kwarta matod pa niya na ako. Pero nibalibad ko. Kung palitan ti ka Kuya Simeon, basin ako'y makasabaan ni Ate Sylvia. Mo nga di lang ko musugot sa imong isugo, tubag ko pa niya. Pero puwerte niya nga sukua rin ako. Otro pud ka, o sa may gamit nimo, gisulduan ti ka diri pero di ka masugot sa kong sugo. Isog pa niya nga banghag na ako. May na lang kay nisuot si Ate Sylvia ug isog kay tinanawan kang Kuya Simeon.
Dali kay ni nga nagpakbutan-butan. Nigawas ko og nisugod na ko sa akong mga buluhaton, Papa Joe. Samtang nagtrabaho ko, gibati kong kabalaka sa akong amahan. Usa siya, kamasakiton. What if mamatay na sab siya? Sama ka Mama Leslie. Mamatay siya, nga wa gani kailan ako sa akong tinuod nga pagkatao. Usahay maabtan ko ni Ate Sylvia nga manampiling og layo kay pananaw. Stan, sa may problema nimo nga kalawon pa sa mong ginuna? Pangutana pa niya nako. Kuan ate, nabalaka lang ko ni Kuya Simeon. Ako manggod gigugol yung sakit. Kuya man day ka ng sakita. Mao lagi, yan sa man nga gahi magkaig-unan tawhana. Masakito na gani, mukawat-kawat pag inom. Nasakpan ako ganina kay nagpapalit day sa akong tawag ilim nun. Akong gihurot og buwak ang mga botilya Unsa ka ate og ako nalay bantay ni Kuya Simeon. Makasure yun ko nga gwardyado yun na siya nako. Akong i-promise nimo nga way bino nga makalusot basta ako magbantay. Nalipay kayo sa Ate Sylvia. So kaniad to, wa na ko niya sugua sa mga buluhaton sa gawas. Nakafocus ko katiman kang Kuya Simeon. Ako'y nagmonitor sa mga tambal nga imnunon. Sa iya mga pagkaon ug labaw sa tanan, dapat way makalusot nga ilimnon nga makahubog. Usa ka adlaw niya to dunay gisugo si Kuya Simeon nako nga gipapangita niya nako sa ilang kwarto. Gipaningot na lang ko pangita pero wa gyud ko kakita sing gingon. Mao di ay kay wa man gyud di ay. Gituyo lang niya para makalugar sig sugo sa ilang tawo nga papaliton og bino sa tindahan. Pagbalik na ko sa kusina, mao ako nakita si Kuya Simeon nga padung na musud sa banyo. Dunay ni bugol siyang hawak og duda ko botilya sa bino. Gituktok na ko si Kuya Simeon pero gipapahawak ko niya. Unsa man kastan, bisan sa banyo sundan ko nimo. Suko pa niya nga singgit rin ako. Lahi gyud akong gibati, sure ko nga nag-inom na sa siya sa banyo. Bahalag masuko siya, ablihan ako ang banyo. Doon naman ko iyawi sa tanang pultahan kay gisaligan mo ko ni Ate Sylvia. Giyawihan ako ang senadora sa banyo o paghaktig yun ini, nisyagit si Kuya Simeon nako. Suko kay siya, o giyang gilak o balik o gisigian po na ako gliso ang yawi. Hangtod nga nagtinukmuray nami sa pultahan. Mas kusgan mo ko niya, mo nga naabligod na ako ang banyo. Og wa ko masayop, naggunit sa siyang botilya nga iyang paborito nga imnon nga makahubog. Daan paliyo kuya, nag-inom na pug ka. Abi, matod ko pa, dungan sa paglungi sa botilya pero isog kay siya. O gisukmag niya akong naong. Gihikap na ko kung mapapangig og naigo sa iyang kinumo. Hilabtanon ka ha, mura kag si Kinsa da. Unsa pagtuo nimo sa mong kagalingon akong anak? Isog pa nga singhag niya nako. Sa akong nadungog niya, nagkainit na ang akong pamati. Nibukal na akong dugo, Papa Joe. Ugwa na ko makapugong. Ug natubag na ko siya. Oh, sakto ka. Imo kong anak, ikaw akong amahan. Mga concern ko nimo ug mamatay ka. Nidiyo ang mga mata ni Kuya Simeon. Unsay sulti nimo? Usba ganito? Pangutana pa niya nako. Ug ibalik na og sulti niya, Papa Joe. Imo kong anak. Akong tinuod nga inahan mo si Wilma. Kinumdum pa ka? Imo man kuno siyang gipanamastamasan mo nga namabdo siya nako ug ako ang maong bata. Niyari ko dinhi sa inyo ha, dili para mo trabaho. Niyari ko tungod kay gusto na kong mailhan ang tinuod akong amahan. Nako pa nga naghilak na niya itong tungura, Papa Joe. Ni samot pagpanluspad si Kuya Simeon ug wa siya makatingog ug igo lang nga nitutok nako nga di makatuo sa ako ang revelasyon niya. Tinuod ka si mong gipanulti? Unsay basihan nimo? Wa ka naghimo-himo og istorya? At last, nakatingog na gud siya, Papa Joe. Niduol ko niya og gihikap ang iyang pad. Di na kinahanglan mo pakita ko proof. Wa man sa ko nag-expect nga imo ko madawat. Enough na nako nga nakaila ko nimo nga akong amahan. Nakauban ako puyo sa pila ka buwan. Karon dayon, mulakaw ko. Mupauli na ko sa amo. Bisan og pag wala ko nimo ilha, pero happy ko nga nakaila ti ka, kuya. I mean, Papa Simeon. Nibarog ko nga huy-huy ang akong abagaw ni gawas silang bahay. Nilakaw ko paingon sa gamay na kong pinuy-anan og nanghipo sa akong mga gamit. Ready na ko mapalayo dito. Dili man sa tinuod successful ang akong mission pero bisan og usa sa akong tinuod nga mangginikanan nga nidawat nako, wa. Pero di ko mo give up, Papa Joe. Dili na ko gub-on ang akong kinabuhi. Instead,
Maningkamot ko nga makabot na ako kung mga damgo. Kay baw ko nga kaya na ako. I'm strong and I'm a fighter. Pagawas na ko sa gipuy-an, nakita ko si Kuya Simeon ug Ate Sylvia nga nagbarog sa gawas sa pultahan. Ayaw paglakaw Stan, doon na patay istoryahan. Matod pa ni Ate Sylvia. Naglingkod mi sa gamay nga supa, ug wa pa gani sila katingog, giunhan ako sila pagpangayog pasaylo. Pasaylo ako niyo te, nga namaka ko nimo. Nakonsensya ko sa imong kaayo nako. Nga wa na ko natug-an ng tinuod. Matod ko pa. At first, nasuko gyud unta ko Stan, kay di ko gusto tao nga bakakon. Pero diyang nabasahan nako ang inyong text messages sa imong friend nga gipanganlan og Hope, nakasabot ko nimo. In fact, kung di pa ni masakiton si Simeon, siya akong pahimungtan sa tanan. Kung naminaw pa unta siya nako nga kuhaon ka namo ni Wilma. Tubag pa ni Ate Sylvia. Meaning to say, kaila ka ni Wilma te? O kay baw ka sa ilahang kagahapon? Ingon manggod siya nga gi-rape ko no siya sa kong papa, mao nga nabuntis siya. I don't know. Wanaw kabaw kung kisya nagsulti lang tinuod. Si papa nimo nag-ingon ako nga pareho silang hubog niya to ni Wilma. Mo nga nahitabo nila. Uyab namin ni Simeon ni adto. Actually kasluno namin ni Simeon. Niyang giadto ko ni Wilma sa amo og giinan nga nagsabak kay gi-rape ko no siya ni Simeon. Hapit gyud wa madayon among kasal ni adto. Pero nitigbabaw ang akong love kang Simeon ug ipadayon namo ang among kasal. Matod pa ni Ate Sylvia nga sige panghudlat nila si Wilma nga ipakuha kuno niya ang bata. O ipanghatag ang bata basta magawas na. O ni-suggest pa daw si Ate Sylvia nga kuhaon na lang nila ang bata inigawas ani. Pero naunhan na sila. Nibawaan nila nga gipanghatag na ni Wilma ang bata sa laing tao. O humaniyad to, wa na sila balita pa. Human sa pagsaysay ni Ate Sylvia sa tanan, giatubang niya ang iyang bana og ningon nga, "Oh, Simeon, ikaw na sab. Sa may kasulti nimo karon nga nagkailhanay na mo si mong anak. Di ba mao ni, di ba nimo siya gakson? Og sa kalit nga ni bakho si Papa Simeon, unya ni duol siya nako og gipikpik ang akong abaga. Wa na ko nagpaabot nga mogako siya nako. Ako na siyang giunhan Papa Joe. Gigakus nako og hugot kaayo si Papa. Naghilak ko Papa Joe. Nangayo kog pasaylo og formal na ko niyang gidawat silang pamilya. Wa na ko nila palakwa. Hinuon, ila ko gipa-transfer sa dakong bahay. Si Ate Sylvia mo'y nalipay kayo. Blessing ko no kayo ko kay natuman ang iyang pangandoy nga makaanak. Gipakskwela ko niyang tiwas Papa Joe sa akong kurso dito sa lungsod. Di man sila musugot nga sa Cebu City ko muskwela. Kay wa na tigbantay sa kong papa nga magkawat-kawat lang gyapon og inom. Si Hope ang pinakamalipayon sa nitabo sa akong kinabuhi. Excited ko sa una namang panagkita. Sugad ko nga nibiya sa mong lugar. Nagpaabot ko sa bus nga iyahang gisakyan. Gi-invite na ko siya nga moadto sa mua. Tuod man pagnaog ni Hope sa bus, nidagan dayon ko og isugat si Hope. Dayon, gikakus na ko siya sa tumang kalipay. Samtang nagtapad mi sa sakyanan padung sa mong farm, doon na siya gisultin nako. Kanay sa imong story Stan, oy, pang love story mang dating. Unsa ka gisuwat nimo ni og ipada ni Papa Joe para mabasa sa kahanginan. I'm sure daghang ma-inspired sa imong storya. Bitaw no? Pero unsa kay title aning nga story nga wala pa man ko'y love life. Pangutana ko pa niya. Di na kinahanglan ng love life, oy. Kuha na lang ay title sa mong story. Okay na nimo nga Faith, Hope, and Love. Ang kanang Faith, mao na si Mama Leslie nimo. Ang Hope, of course, ako na. Ang Love, sila si Ate Sylvia o Papa Simeon nimo. Ay no nga daghan pa kayo kog latason sa kinabuhi Papa Joe. Daghan pa ko problema, daghan pa mga unfinished business. Usa na ini mao ang about sa kong tinuod nga inahan nga si Wilma. Ug dako pod na kong problema karon ang health sa akong Papa Simeon nga nagkagrabe na Papa Joe. Pero bisan unsa pa may mahitabo nako, magpaka-strong lang gihapon ko. Naa ang Ginoo nga mo'y akong dangpanan nga kahibaw ko nga di ko niya pasagdan. Dini na lang kutob ug daghang salamat. Imong magtatampo, Stan.